Magandang araw mga ka-Health Matters. Muli ako ang inyong Doktong. At sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin isang isyong napakahalaga. Ito po ang breast cancer. Isa ito sa mga pinakakaraniwang cancer sa ating mga kababaihan. Pero sa kabila ng takot na dala ng salitang cancer, gusto naming iparating. May magagawa po tayo at may pag-asa. Kasama po natin ngayon si Dr. Phyllis Bengwayan, isang general surgeon and surgical oncologist na may malawak na karanasan sa breast health and breast cancer management. Welcome po, Doc Pipay. Magandang araw, Doktong. Salamat sa imbitasyon. Napapanahon talaga ang usapang ito dahil ang tamang kaalaman ay unang hakbang sa pag-iwas ng paggaling. Okay, Doktora, simulan natin sa pinaka-basic. Ano nga ba ang breast cancer? Ang breast cancer ay sakit kung saan ang mga cell sa dibdib ay lumalago ng hindi na makontrol. Madalas nagsisimula ito sa mga ducts or lobules ng breast at kapag hindi na maagapan, pwedeng kumalat sa ibang bahagi ng katawan. Globally at dito sa Pilipinas, ito ang pinakakaraniwang cancer sa kababaihan. Pero tandaan, maaaring magamot ito lalo na kapag maagang matuklasan. Okay, Doktora, sino nga ba ang mga maaring tamaan nitong breast cancer na to? So, mas karaniwan ito sa kababaihang 50 years old pataas. Pero pwedeng mangyari kahit sa mas bata na pasyente. At kahit pihira, pati mga lalaki pwede din magkaroon. Ano yung mga causes? Bakit tumataas ang risk for breast cancer? Okay, so may mga risk factors na hindi natin kayang baguhin tulad ng edad at genes like BRCA1 and BRCA2, family history ng cancer, early menstruation o late menopause, dense breast tissue. Pero meron ding kayang baguhin na risk factors gaya ng kakulangan sa ehersisyo, pagiging overweight, labis na pag-inom ng alak, paggamit ng hormone replacement therapy, at kakulangan sa pagpapasuso. Okay, kaya kung tutusin, may mga simpleng hakbang pala para mapababa ang risk factors, no? Tama, Dok. Hindi lahat ng cancer ay maiiwasan, pero maraming paraan para mapababa ang tsansa. Narito ang ilang practical na hakbang. So, kumain ng balanse at masustansyang pagkain, iwasan ng sobrang taba at processed foods. Mag-ehersisyo kahit 30 minutes araw-araw like brisk walking, gardening o kahit simpleng household chores. Limitahan ang alak at iwasan ang paninigarilyo. Magpasuso kung posible dahil ito ay nakakatulong sa pagprotekta laban sa breast cancer at magpatingin ng regular kahit walang nararamdaman. Okay, very simple, ano? Pero effective itong mga hakbang na sinabi po ni Doktora. Prevention talaga ang best protection. Pero Doktora, paano naman natin maagang matuklasan itong breast cancer? Okay. So ito ang mga paraan like breast self-awareness. Alamin kung ano ang normal na itsura at pakiramdam ng dibdib mo. Clinical breast examination, ipapatingin sa doktor or nurse kada 1 to 3 years at ages 25 to 39 years old at taon-taon pag 40 years old na. Mammogram naman pagpatak ng 40 years old, then yearly thereafter at mas maaga kung may family history naman. At syempre, kung may bukol o kakaibang pagbabago tulad po ng nabanggit, magpatingin po tayo agad, magpa-check up. Huwag po tayong matakot. Okay. So, narito yung mga senyales na dapat bantayan. Bagong bukol sa dibdib o kilikili, pagbabago ng laki o hugis ng dibdib, pamumula, paglukot o pagbabago ng balat, paglabas ng likido sa utong o nipple, pananakit o biglang pagbabago ng posisyon ng utong. So kung may nararamdaman po tayo, huwag nating hintaying lumala. Mas maaga, mas maganda ang resulta ng gamutan. Doktora, kamusta ang kalagayan ng breast cancer dito sa Philippines? Okay, so ayon sa datos, isa sa bawat 13 na Pilipina ay posibleng ma-diagnose ng breast cancer sa buong buhay nila. At sa kasamang palad, 32 na kababaihan ang namamatay araw-araw dahil dito. Pero nakakalungkot, Dok, kasi 1% lang ang regular na nagpapasuri. Kaya kailangan nating palakasin ang awareness at access sa screening. Okay, Doktora, marami ang natatakot kapag naririnig nila ang word na cancer. Pero siyempre gusto natin iparating may pag-asa, siyempre may lunas. Yes, tama ka, Dok. Kapag na-diagnose na, hindi ibig sabihin katapusan na. May mga modernong paraan ng paggamot ngayon. So, isa lang ang surgery para alisin ang tumor. Minsan, breast conserving na nga. Chemotherapy or radiotherapy para patayin ang cancer cells. And hormonal and targeted therapy para sa mga tumors na may specific receptors. At syempre, importante rin ang emotional at psychological support. Yung counseling, support group, at syempre tulong na rin ng pamilya, mga kaibigan natin.
Tama, Dok. Ang laban sa cancer ay hindi lang pisikal, puso at isipan din. At maraming survivor ngayon na patuloy na namumuhay ng masigla at mas may pag-asa. Okay, Doktora, yung mga nabanggit yung symptoms kanina, kung meron po sa ating mga televiewers, saan kanila pwedeng bisitahin, saan kanila pwedeng puntahan? Pwede naman po dito sa Baguio General Hospital. They can also see me at St. Louis University Hospital of the Sacred Heart for any consultations. Okay, so mga ka-health matters, ang breast cancer ay hindi dapat katakutan, kundi harapin ng may kaalaman at may tapang. So tandaan, alamin ang mga sintomas, magpa-screen regularly, mamuhay ng malusog at higit sa lahat kumapit sa pag-asa. Tama yan, Doktora. Early detection saves lives. So maraming salamat ulit, Doktora Pipay, for sharing your knowledge and sharing your heart. Salamat din, Doktong. Sana mas marami tayong matulungang kababaihan na maging mas alerto at mas matatag sa laban kontra cancer. At sa ating mga manonood, tandaan, bawat buhay ay mahalaga. Maging mapagmatsyag at kumilos para sa kalusugan. Health matters, dapat bawat buhay ay mahalaga.